Okay na? Okay, okay. Sa punto pong ito, isang awardee po, no, ng The Visual Corporation, ng ating makakapanayan. Siya po isang guro. Isa po siyang educator, vlogger from Tagbilaran City, Bohol. Ladies and gentlemen, please welcome si Teacher Hazel May Baliguan. Good evening po, ma'am. Teacher, good evening po. Welcome sa KNB News. Hello po, good evening po, Sir Audrey. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Ayan, kayo po yung awardee, no? So, ito po yung magaganap next month. Tama po ba? Yes po, sir. So, ano po nararamdaman ninyo? Sir, talagang this is a great opportunity for me as an educator. Kasi po, hindi lahat ng mga guro na makatanggap ng ganitong award. Kasi dapat dahil sa determinasyon at pagpupursige ng pagtuturo, siguro ito po ay naging award ko sa sarili ko po, sir. At sa sambayan ng Pilipino po, sir. At sa komunidad po. Alright. Okay. Balikan po natin yung story mo, no? Kasi kayo po i-recognize as kinikilalang isang magaling na guro. Ngayon, ang question ko po sa inyo, kayo po yung nag-take ng education ng college. Ito po ba yung talagang priority course na ginusto nyo talaga? Yes po. Personally po, sa bata po ako, sir, talagang ang ambition ko po ay magiging guro. Kaya kahit mahirap po kami noon, talagang love ko na talaga ang pagtuturo. At sa college days ko po, kinuha ko ang Bachelor of Elementary Education po sa Bukidnon State University ng Malay-Balay, Bukidnon po. Okay. I really love teaching and teaching is my passion po. Sige, ma'am, ano pong grade ang tinuturuan nyo ngayon? Ano pong high school po ba o elementary? I'm presently teaching po ng first grade or grade 1 learners po. Oh, grade 1. Nako, napakahirap turuan dahil alam naman natin, mga bata. At syempre, mahirap pang disiplinahin. Minsan nakaka-irita rin, dahil maingay, mahirap pasunurin. So, yes po, sir. Bilang guro, ano po yung pinaka-challenging sa inyo pagdating po sa pagtuturo? Bilang guro po, maraming challenging na experiences na naranasan ko sa pagiging guro. At isa nito ang pagdisiplina ng mga some of the restless learners, kumbaga. Kasi alam naman natin po na hindi lahat ng mga kabataan ngayon ay nasa magandang ugali. Kasi siguro sa social media na sir, ngayon, sila sa na-impluwensyahan ng mga nasa social media. Yes po. Tsaka medyo iba po yung mga kabataan ngayon. Actually, may kasama po tayo sa studio ngayon, mga kabataan din. Iba po yung kabataan ngayon sa kabataan noon eh. Dati po, parang pagdating sa mga teacher namin noon, tsaka sa nanay ko, parang nanonood yung nanay ko. Mahirap naman minsan. Pero kasi love ko ang teaching, dapat talaga bilang guro, dapat may estratehiya ka sa pagdidisiplina. Kasi alam mo kung wala kang estratehiya sa pagdisiplina. Katulad ko ngayon, yung boses ko ay paus na, sir. Kahit paus na, talagang gagamitin ko ito sa positibong paraan. So, meron akong mga iba't ibang gawain para sa mga bata. Kasi kung bibigyan mo sila ng differentiated instructions, yan ang mas napalinang natin ang kanilang sariling kakayahan at potential. Dahil alam naman natin na ang mga bata ngayon ay may mga multiple intelligences yan. So, dapat pagtuunan ng pansin ng guro kung paano didisiplinahin ang bata, ang mga bata sa silid-aralan. So halimbawa, ang guro ay dapat animated, being a great storyteller sa mga bata. Kasi pag passive kang na guro sa pagtuturo,
talaga sir, parang wala silang, hindi sila magkaroon ng interest sa pakikinig sa iyo buong araw. Ayun na nga, ma'am. Ito nakikita kong observation sa mga bata ngayon. Dahil nga po, yung ibang magulang, kasi nung time natin, usually, yung tatay yung may trabaho, yung nanay na iiwan sa bahay, nadidisiplina yung mga bata. Ngayon kasi, in order to survive, dahil sa hirap ng buhay ngayon, nanay at tatay yung nagtatrabaho. Ngayon, ang nagiging pinakayaya ng mga bata ay yung kanilang mga gadgets. Hindi po ba? Ngayon, Yes po, yes. kapag nasobra naman sa gadget, parang lutang na yung bata eh. Paano yung attentiveness ng mga estudyante mo? Halimbawang may mga madalas talagang gumamit ng social media o ng internet, lagi naka-YouTube, nanonood ng cartoons. Eh minsan, observation ko, medyo lutang na yung bata kapag kapag katapos o 2 oras o 3 oras na nakababad sa mga gadgets na yan. Paano nyo napapasunod pa? Paano pa yung attentiveness nila para makinig sila sa tinuturo nyo sa eskwela? Yes, sir. Talagang kukunin talaga ang kanilang kiliti, sir, no? Kasi alam mo naman na ang mga bata ngayon ay humaling sa mga gadgets. So, bilang guro, dapat gamitin, maybe because of some of interrupted misbehavior, kaya natag sila na LSEN. So, sa aking klase, minsan talagang naapektuhan ang katahimikan ng klase. So, bilang guro, talagang napaka-challenging po, sir. So, hinanapan ko na lang ng magandang paraan kung paano ko yung ibibigay kong gawain sa kanila para maging interesado naman sila sa pagsasagawa ng kanilang gawain po, sir. Okay. At magkikinig sa akin buong araw. Okay. Pilan po ang estudyante nyo sa isang classroom, ma'am? Recently, sir, I have 27 learners po for this school year po. Ngayon, nakailang taon na po kayong nagtuturo, ma'am? I had been teaching, sir, for almost 20 years. 20 years na. Yes, sir. Pero- Including yung one private experience po, being a preschool or nursery teacher sa Bukidnon Faith Christian School Incorporated ng Valencia, Bukidnon. Okay. At sa ngayon, 19 years for public service as grade 1 teacher since then. So, ma'am, hindi sa binobola kita, no? I thought na nasa 6-7 years ka pala nagtuturo. Hindi ko maisip na 19 years na pala kasi you look so young sa monitor, ano? Pero, Well, thank you so much, sir. ngayon, Great compliment. so 19 years, may mga estudyante po ba kayo way back, no? Na college na ngayon o gumraduate na ngayon? Totoo yun, sir, kasi I have received several messages po at maraming salamat sa mga estudyante na hindi malilimutan ang mga guro, no? Especially yung mga guro na pinagdaanan nila since then po. Okay. So, ma'am, ang question ko, ano po yung philosophy nyo pagdating sa pagtuturo at education? Yes, sir. Since teaching is my passion, I really love teaching. And I believe that every learner has unique and special interest and potentials. So, they need special interventions. So, differentiated instructions are very important. So, as a teacher, bilang guro, dapat alamin ang mga iba't ibang kakayahan, yung weaknesses nila, yung strength nila, para mabigyan ng guidance para makamit ang kanilang sariling pangarap balang araw po. Okay. Well, para makuha nila kung nilang full potential, no? Ito question. Kasi iba po yung way ng pag-aaral sa Japan. Sa Japan, hindi agad nagtuturo ng mga math, science, history sa kanilang mga estudyante until 8 years old, if I'm not mistaken. Ano? Ang tinuturo po muna sa first years ng education ay mabuting ugali. No? Yes So, po. ngayon, dito sa atin, magkahalo. Ano? So, paano nyo po na-integrate sa inyong pagtuturo yung good moral naman ng mga, o yung kabutihan na bilang mabuting bata
dun sa mga estudyante ninyo? Yes, sir. Ang values formation talaga, sir, ay napaka-importante, no? Sa lahat ng pagtuturo natin. Even across learning areas, GMRC, good manners and right conduct, talagang dapat yan i-integrate. So, bilang guro, napakasensitibo na damhin mo ang kanilang ugali, no? So, dapat gabayan mo talaga kung ano ang tama. Especially, I'm a grade 1 teacher. Napaka-crucial ng role ko bilang guro at bilang second mother sa kanila. So, hindi lang puro salita, kundi through actions and modeling as a teacher. Kasi kung ano ang makikita ng mga bata, kung ano, pag masama, talagang naikopya nila, sir. Pero pag makita nila yung teacher, wow, yung teacher namin ay the best, talagang gagayan ko si teacher. Kaya minsan, may mga magulang na sasabihin, teacher, parang yung mga bata namin ay makikinig pa sa guro. Kasi parang para sa mga bata, ang teacher ay always tama. Na kahit hindi naman. Kasi ang teacher ay tao lamang din. Nagkakamali. Okay. So, talagang modeling, demonstrating good values to children. I-integrate natin, sir, sa mga bata. Okay. Yan. Well, marami na rin po nag-alok sa akin ng mga kaibigan ko din na magturo as a professor, ano. Pero wala po ko nung kagaya nyo yung pasyensya. Kaya ginagawa ko, minsan nagsa-seminar na lang ako, nagto-talk na lang ako sa mga universities. Pero wala talaga ako ng mahabang pasensya para tutukan ng mga estudyante. Pero question, ako yun nag-iisip lang naman, hindi naman everyday good mood tayo. Minsan may mga problema rin tayo na Yes, sa bahay na alam mo yung nadadala natin hanggang sa trabaho natin. Paano yan kapag bad mood ka or wala ka sa hulog ng araw na yun tapos makukulit yung mga estudyante mo, paano nyo po hinahandle yon, teacher? Bilang guro po, sir, talagang dapat may inspirasyon ka. Kasi kung wala kang inspirasyon, talagang yung pasensya mo ay binigyan ka ng test talaga sa pasensya mo. Kasi yung maraming makukulit talagang mga bata ngayon, sir. Hope the listeners would not mind, no? Kasi alam mo, totoo naman talaga ngayon. Okay na po yun. Makulit din po ako ng bata ko. Pero pasensya ng guro ay hindi, parang talagang mahaba talaga ang pasensya ng guro. Kahit galit na galit ka, talagang dapat nakasmile ka din sa classroom. Kahit marami akong problema, sir, financially and emotionally, dapat hindi ko ipapakita sa mga bata ko po, sir. Kasi alam ko na pagdating sa silid-aralan, talagang hindi ko dadalhin ang mga problema na galing sa bahay. Kasi galing sa pamilya. Kasi iba na yung aspeto. You are inside the classroom. And I'm facing the individuals from all walks of life. Alam ko na hinuhubog ko ang mga values at yung buhay ng mga bata para sa kanilang magandang kinabukasan. Dapat magandang halimbawa lang sa mga bata. Talagang bawal magalit. Pero alam mo, sir, sa totoo lang, ang guro ay magalit din, sir. Pero it's a no-no for physical abuse, yung mga bawal, sir, ba? Kailangan lang more on reward system ka. Kasi kung walang reward system, yung mga bata ay talagang walang magagawa kundi magsagawa ng kalikutan sa classroom. Pero at the end of the day, pag talagang pasensya mo ang ibibigay sa mga bata, puro lang mga motivation, mga kanta-kanta, mga nursery rhymes, no? At mga storytelling na na-integrate mo sa lessons, ay talagang masasabi mo na ang gaan ng trabaho bilang guro. Okay. At maganda ang buhay ng isang guro. Okay. Kahit maraming problema po, sir. Okay, reward system, So, kapag halimbawa, ito po, mga kababayan, ganito po ang reward system. O pag ito nagawa ninyo, ito ang reward ko sa inyo. May star kayo, meron kayong ganito, may regalo kayo, whatever. Yun yung reward system. Nung panahon namin, walang reward system. Gawin mo yan kasi pinapagawa ko yan. Gawin mo na ngayon.
Ayun, ganoon lang. Yes. 'Di ba? Totoo yan, sir. Oo. I don't know. Kasi medyo debatable sa isip ko yung kung ano yung mas effective na pamamaraan doon. Pero I don't know if napanood nyo na, ma'am, ano? Kasi 2 years ago, may nag-viral akong vlog sa mga teacher. May mga inaway ako mga teacher. Ah, okay. Ganun po ba, sir? I don't know kung ano yung opinion niyo po dito, no? Kasi may nakita ako mga videos ng mga teacher na young teachers, ano, mga nasa 21 to 25, 26, napakababata. Tapos, naka-uniform sila, nasa loob ng classroom, sumasayaw ng sexy sa loob ng classroom, gumagawa ng mga TikTok videos, ng mga ganon. So, sinita ko. Yes. Gumawa ko ng vlog na, bakit nyo ginagawa yan? Yan ay isang lugar ng edukasyon at hindi para sa mga pagkending-kending, nilalabas nyo pa yung dila ninyo, nahawakan nyo pa yung mga masuselan yung bahagi ng katawan, gagawa kayo ng video, kayo yung role model ng mga bata. So, biglang nag-viral yun. Inabot ng 10 million views ata, tapos may mga death threat na rin po ako. So, doon sa mga fans ng mga teachers. Sa inyo po, ano pong opinion nyo pag ganun po ang klase ng guro? Para sa akin po, sir, bilang guro, kasi ang guro ay talagang tinatangala, sir, no? Na dapat magandang halimbawa para sa mga kabataan ngayon. Kasi alam naman natin na hinuhubog natin ang kinabukasan ng kabataan. So, in that scenario po, parang wala na talagang, hindi naman talaga tama ang guro na ginagawa niya yung ipapakita yung masila na bahagi ng katawan niya. Kasi everything that you have to do, you have the responsibilities after that. So, bilang guro, meron kaming sinusunod na anong tinatawag dun, sir? Ethics? Ethics, yes, tama yan, sir. Code of ethics para sa teachers. At alam naman namin na meron kaming limitations. Kaya minsan, sir, mahirap bilang guro. Kahit pupunta ka ng dagat, dapat minsan wag na lang mag-swimsuit kasi minsan napabash pa. Kasi alam mo naman na talagang nasa isip na talaga, sir, na bilang guro, dapat modelo ka. I vividly remember, sir, I had that experience also before. Yes, because yes, sir. Kayo po mga teacher, hindi rin po nagkakalayo sa aming mga news anchor, reporter. Kami rin po, bawal din kami makita sa loob ng mga club, ng mga bar. No? Kasi ang expectation sa atin ng mga tao, mataas. So may responsibilidad tayong gano'n pag pinili natin gano'n. Halimbawa ako, kung ano lang gusto ko sasabihin ko kahit bastos o kung medyo nakaka-offense sa iba, hindi ko pwedeng gawin yun dahil nga may expectation din sa akin. So gano'n din sa mga guro. No? So wag naman po sanang sumama yung loob ng ibang mga teachers na kung minsan nasisita natin. Dahil unang-una, magulang din po ako. Nagpaaral din ako ng mga anak ko. At tuwing umaatin ako ng mga PTA meeting, ang bata ng mga teacher, unlike nung panahon natin noon, ang mga teacher talagang mga nasa 50 years old pa pataas na, no? Talagang matured. Ngayon, ang babata ng mga teacher, 21, 23, so makikita mo, naka-uniform na, mapapanood mo sa social media, kung may kending, kung nag-network. Yes, sir. So, hindi naman sa dahil medyo conservative din po talaga ako. Ngayon, bago kita pakawalan, ma'am, mukhang magkikita po tayo sa second Southeast Asian Premier Business. Meron po ba kayong mensahe para sa La Visual Corporation at Servicio Channel, lalo na po kay Ms. Lalaine? Yes, sir. I would like to extend my heartfelt gratitude po for this great opportunity na imbitahan po ako sa Sword TV. At lalong-lalo po, it's my honor and great pleasure to have you, sir, this tonight. Wow, honor ko talaga, sir, na nakita kita. Magkikita tayo ng personal. Magkikita tayo ng personal, okay. I'm looking forward to see you in personal and have the photo opportunity there this coming December 8th. At I would like to thank the Love Visual. Love Visuals. Thank you so much for staying connected. Love Visuals and for the Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards.
Thank you so much for this great opportunity. Talagang malaking tulong ito para sa sambayan ng Pilipino para makilala po sir sa iba't ibang karangalan at kasanayan po kasi hindi naman lahat ma-recognize pero alam naman ng Diyos kung gaano at paano mo um, uh, pinat- ipinapakita ang dedikasyon bilang government employee po. At talagang serbisyong totoo lang po, lang po tayo dito, sir. At pwede po ba, sir, mag-extend ng greetings? Go ahead, ma'am. Sige po. Yes. I would like to extend my heart, say hi, hello to my Tagbiran City Schools Division family, spearheaded by our Schools Division Superintendent, Dr. Wilfreda D. Bungalos, and Dr. Ayel Lagura, our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Maureen Castaño, Ma'am Dr. Filomena Tanggaan, and Dr. Janet Butalid, our school principal too, Ma'am Edith Lagoni, my CTS Elementary School family, and my previous station, Tagbiran City Central Elementary School, Dao Elementary School, and City East Elementary School, Bukidnon Faith Christian School Incorporated. Maraming salamat sa aking pamilya, sa aking mga anak, Angel May Baligyan, Reggie Baligyan, and sa lahat-lahat po, sa aking family, sa aking parents, si Sir Francisco Elizan, ang aking papa, at yung yumaong ina ko ay si Mama Lina. May she rest in peace in heaven. Yung mga kapatid ko po, maraming salamat po at it's my great, I would really cherish this opportunity po. Alright, I'll see you. At mabuhay ang sabayang Pilipino, mabuhay ang SWORD TV Philippines. Ayan. Maraming salamat po, teacher, ha? Dahil natutuwa po kami. I'll see you sa susunod po sa December 8 sa awarding event po ng La Visual Corporation. Ma'am, again, mabuhay po kayo. From the bottom of my heart, mabuhay po kayo at sana marami pang, kasi ang kinabukasan natin, yung mga kabataan na tinuturuan nyo ngayon, sila po yung Yes ating po, sir. future Talaga. leaders. So, with your help, sana po maging maganda ang kinabukasan ng mga bata para maging maganda ang kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat po. Nakapanayan po natin ang educator at vlogger na si Teacher Hazel May Baliguan. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Thank you.